bilang isa sa mga madalas nating isangguni sa mga manghuhula at feng shui experts. Anumang lahi, sadyang likas sa ilan na maniwala sa bituin o baraha. Tulad na lang ng 19 anyos na si Vanessa Pagsinuin. Walang dugong Chino si Vanessa pero pinalaki siya ng kanyang lolo na naniniwala sa feng shui. Ang mga desisyon niya sa buhay dapat nakabase raw sa Chinese astrology. Mula sa kanyang pangalan, kurso sa kolehiyo at love life. Single ngayon si Vanessa matapos silang magkahiwalay ng boyfriend na si Yuri. Ang dahilan, ang negatibong feng shui ng kanyang lolo sa kanilang relasyon. Wala naman pong masama kung maniwala. Kasi kami pong buong angka namin, naka-base po talaga sa hula ng lolo ko. Kaya nung naghiwalay kami, sabi ko na lang na tama yung sabi ng lolo ko, na walang patutunguhan yung naging relasyon namin. Sa 1.5 taon nilang magnobyo, hindi raw nawala sa isip ni Vanessa ang pangit na hula. Hindi raw kasi compatible ang kanilang birth dates at animal signs. 1991, ipinanganak si Yuri na may Chinese animal sign na sheep, habang Year of the Rooster naman si Vanessa na isinilang noong 1993. Ayon sa kanyang lolo, hindi raw ito magkakasundo. May gustong-gusto akong tao, pahuhulaan ko. Pangit na naman. Hindi, hanap na naman ako. Iiwanan ko kahit mahal ko na. Like, wag na nga lang. Kasi ang pangit na naman ng hula. Mas sigurado ako pag dun sa taong alam ko talaga na compatible ako sa kanya. Siguro nga tama yung lolo niya na yung hula niya palaging tumatama na hindi talaga kami para sa isa't isa. Sang-ayon din ang feng shui expert na si Brother Mon sa hula ng lolo ni Vanessa. Paliwanag pa niya, malaki ang papel na ginagampanan ng mga karakter sa Chinese calendar sa buhay ng tao. Bukod sa compatibility guide, nakakatulong din daw ito para kontrahin ang negative vibes. For the animal sign, a rooster and the other one is a goat. Pagbalikan man sila, hindi na po ganun kainit ang kanilang pagmamahalan. So they're on the brink of another separation. Hindi tanggap ng marami ang pagdepende ng ilan sa feng shui. Pero sa huli, respeto sa desisyon ng bawat isa pa rin daw ang mahalaga. Base man kasi sa hula, payo o pakiramdam, ang tao pa rin ang gagawa ng sarili niyang kapalaran. Cheryl Cosim, News 5.